Hello mga ka-Edu Patrol, BEC, ARBEC, EBEC, K-12. Anong curriculum na ang naabutan mo? Bakit nga ba pabago-bago ang curriculum? Bago natin sagutin yan ay alamin natin kung ano muna ang kahulugan ng curriculum. Ang curriculum ay isang masistemang plano o balangkas ng mga kurso at mga karanasang pang-edukasyon na inihahanda ng isang paaralan o institusyon. Ito ay naglalaman ng mga asignatura, aktibidad, at mga layunin na dapat matamo ng mga mag-aaral sa loob ng isang takdang panahon ng kanilang pag-aaral. Sa pangkalahatan, ang curriculum ay naglalaman ng mga sumusunod. Una, mga kurso at asignatura. Ikalawa, mga layunin o kompetensi. Ikatlo, pagtuturo at pagkatuto. Ikaapat, ebalwasyon. Ikalima, mga gawain o aktibidad. Sa bawat antas ng edukasyon mula elementarya hanggang kolehiyo, mayroong curriculum na naaayon sa mga pangangailangan ng bawat antas. Ito'y mga gabay upang matiyak na mayroong sistematikong pag-aaral at pagpapaunlad ng mga mag-aaral sa kanilang mga kasanayan at kaalaman. Ngayon naman ay sagutin natin ang ating katanungan kanina. Bakit nga ba nagbabago ang curriculum? Sa bawat yugto ng ating kasaysayan, ay nagbabago ang sistema ng edukasyon. Mula pa nang bago dumating ang mga Kastila ay mayroon na tayong sistema ng edukasyon. Ngunit ginagawa ito sa pamamagitan ng pagtuturo sa bahay lamang at ang mga nagsisilbing guro ay ang mga nakatatanda. Kalimitang binibigyan diin dito ang pagsunod sa batas, pagiging magiting ng mga kalalakihan at pagiging mahinhin ng mga kababaihan. Sa panahon ng mga Kastila ay binigyan diin sa sistema ng edukasyon ang tinatawag na 3Ps. Tumutukoy ito sa pagbasa, pagsulat at panrelihiyon. Kalimitan ay kontrolado ng simbahan ang pamamahala sa edukasyon. Sa panahon naman ng mga Amerikano ay ipinakilala ang public school system. Binigyan ng pagkakataon na makapag-aral ang nakararami. Itinuro din sa mga paaralan ang asignatura tulad ng agham, matematika, heograpiya at Ingles. Kalimitan ang mga nagtuturo ay tinatawag na mga Thomasites o mga Amerikanong guro. Sa panahon naman ng mga Hapones ay ipinagbawal ang pagtuturo ng Ingles at sinimulang ituro ang Nihongo. Sa panahon naman ng martial law ay binigyan diin ang bilingual education o ang pagtuturo ng iba pang wika na mauunawaan ng mga aralin. Pinalakas din ang technical, vocational, and livelihood education. Sa kasalukuyang panahon naman ay ipinatutupad ang K-12 curriculum. Layo nitong mapabuti ang kalidad ng edukasyon sa bansa upang mapalakas ang kasanayan ng mga mag-aaral mula kindergarten hanggang senior high school. Sa panahon naman ng pandemya ng COVID-19, naging mahalaga ang paggamit ng teknolohiya sa edukasyon. Patuloy ang pag-unlad ng e-learning o pag-aaral sa pamamagitan ng online platforms at iba't ibang digital na teknolohiya. Sa kasalukuyang Administrasyong Marcos Jr. ay naglunsad ng tinatawag na matatag curriculum. Layunin nitong mas maging resilient, adaptive at employable ang ating mga mag-aaral. Sa kabuuan, sa bawat panahon ay nagbabago ang curriculum o sistema ng edukasyon upang makatugon sa iba't ibang hamon sa lipunan. Sa susunod ay tatalakayin natin ang napakahalagang prinsipyo na para sa akin ay dapat isama sa curriculum. Ito ay nakapaloob sa aklat ni Robert Kiyosaki na pinamagatang Why A Students Work for C Students and B Students Work for the Government. Thanks for watching Edu Patrol. Please like and share.